Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, inatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakwin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Muli ang panahong ito ay paanyaya sa ating lahat na suriing mabuti ang ating pong mga sarili, sa ating mga nagawa at patuloy na ginagawa natin na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, nagdudulot sa atin ng pagkakasala, no, at patuloy na pananakin sa kalooban ng ating Panginoon. At sino man na magbalik loob, magsisi, ay hindi naman paihindian ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Pero maganda rin na masuri natin ang ating pong mga buhay sa mga kwento sa ating pong pagbasa sa araw na ito. Sa Ebanghelyo, ang sabi po dito ay mayroong talinghaga na ibinigay sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, no, na sinasabi ngang yung isang anak na may-ari na ninais ng mga upahan, no, yung tenant, na patayin nila yung anak, no, hindi lang yung mga alipin, sa kahuli-hulihan, yung anak ng may-ari ng ubasan,
na sinabing, patayin natin na mapasa atin ang kanyang mamanahin. At sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Na ito rin yung mangyayari sa Panginoong Hesukristo pagdating ng araw. No? At matutunghayan natin yan pagdating ng Biyernes Santo, yung kaganapan ng talinghagang ito. Sa unang pagbasa, ganun din, nang makita ng magkakapatid, si Jose ay kanila din binalak na patayin ito nang sa ganon ay mawala ito sa kanilang landas. Isang bagay na kailangan natin mapagnilayan nang hindi natin pagkakasunduan kapag namamayani po yung pride, namamayani yung inggit, lalo na sa pamilya, lalo na sa magkakapatid. Kasi sabi nga dito sa kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid, dahil sa inggit, sa selos, na sa tingin nila mas paborito ng kanilang ama si Jose, kung kaya hindi nila ito matanggap, kaya binalak na nilang patayin na lang. Pero kalaunan, ito ay ibinenta na lang bilang isang alipin doon sa Ismaelita na patungong Ehipto. So, paano ba? Kamusta ba tayo? Mga nagtatandaan na tayo. No? Andun pa rin ba yung selos at inggit sa ating mga kapatid? Yung literal, literal na pamilya, literal na kapatid ninyo. Kasi kung sa kapatid nga ninyo naiinggit tayo, nagsiselos tayo, all the more kapag sumama ka, lumabas ka ng bahay, sa opisina, sa grupo, sa organisasyon, iiral at iiral ang ganitong pag-uugali. Na kapag hindi natin ito pinagnilayan na mabuti at tinayaan natin makontrol tayo ng selos, ng inggit, lalong-lalo na ng pride, talagang hindi tayo magkakaroon ng magandang ugnayan sa isa't isa. Kahit sa paligid natin, kahit sa lipunan natin, di ba? Dahil sa pride, hindi matanggap na hindi sila ang namumuno dahil sa pride na ito, kaya hindi rin matanggap-tanggap yung mga namumuno na, yung mga pinili na, hindi pa rin matanggap-tanggap. Kaya wala tayong kaayusan, wala tayong kapayapaan. Sa atin ngayon, ang pinoproblema natin, yung inggit natin, yung selos natin. Samantalang sa ibang bansa, ang iniisip nila, paano makakaligtas sa pagbagsak ng mga bomba. Pero tayo, sumasabog tayo dahil lang sa inggit at selos. Pero maganda nga po na mapagnilayan, saan tayo dinadala ng mga ito. Muli, tumatanda na tayo. Kailangan natin mas mag-mature, mas maging responsable. Yung mga, kasi kung tutuusin, di ba? Yung selos at inggit na naranasan mo, matagal na yan eh. Bata ka pa, di ba? Kasi nga feeling mo, hindi ka favorite, di ba? May mga ganong aspeto ng buhay. Wala ka na nga magulang, di ba? Pero nandoon pa rin yung karanasan mo na, hindi ako binigyan noon eh. Kaya galit ka, naiinggit ka pa rin na pag nakikita mo yung kapatid mo na mas maayos ang buhay, o kaya naman nagiging maayos din ang buhay, hindi mo natatanggap. Nahihirapan kang tanggapin yon. Pero ulitin ko, ano mangyayari sa atin pag ganon? So, sana po, habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, medyo ayus-ayusin na natin. May panahon pa para makipag-usap, may panahon pa para makipag-ayos sa mga relasyon na dahil lang sa inggit at selos, nasira. Amen.